Magandang gabi mga kapatid sa Binangonan. Kumusta po ang bawat isa? Bago po ako mag-proceed sa sa mensahe po na ipagkakalob sa atin ng Diyos sa gabi pong ito, nais ko muna pong mag-testify sa katapatan po ng Diyos sa buhay po namin ni Brother Art regarding this pandemic. Alam naman po natin sa ngayon talagang napakahirap lumabas at talagang lagi tayong naku-conscious, at mailap sa mga tao. Last Wednesday po kasi, September 2, umuwi po kami ng Pampanga, balikan lang po kami. At sa dami po kasi naming napuntahan ni Brother Art at sa sa mga tao na kasalamuha po namin, isa po dun sa napuntahan namin yung BDO Bank po ng Magalang, kung saan talaga namang dahil po umulan, yung social distancing hindi na po na-practice ng mga tao sa pila ng pagpasok sa bangko. Medyo tumagal po kami doon. Kaya nung pag-uwi po namin, nung gabi po ng Wednesday, medyo nag-aalala ako dahil dun sa mga taong nakasalamuhan po namin. Pero nakakatuwa po sa Panginoon, praise God for our online service nung Wednesday sa ating pong prayer meeting. Nung gabi po yun, pagdating po namin ni Brother Art, nag-online viewing po kami. So, tamang-tama naman po yung mensahe ng ating pastor is patungkol po sa heads of protection ng ating Panginoon. Kaya nga yung gabing yun, na-overwhelm po yung puso ko, sabi ko sa Panginoon, thank you Lord for the timely message. And kiniklaim ko po yung protection na yon, yung heads of protection na yon, sa amin pong mag-asawa, maging sa akin pong mga pamilya, at sa pamilya ko po sa Pampanga. Noong September 4 po, Friday, nakita ko po sa post ng aking pamangkin sa aming family chat. Yun nga po, yung pong pinuntahan naming bangko, yung BDO sa bayan po namin, naka-close siya. Dahil po, meron po palang isang employee doon na nag-positive na may COVID-19. So, lahat po ng mga empleyado ay nag-undergo po ng testing. So, until now, sarado po yung bangko. Kaya sabi ko nga sa Panginoon, Lord, salamat po kasi sa umpisa pa lang, naipanalangin ko na, naiprotektahan ko na sa panalangin ang aking pamilya. Ganun po kabuti ang Diyos na talagang ina-advance na niya sa'yo, binibigyan ka na kagad niya ng babala. No? Para mas maharangan mo anumang plano at gawa ng kaaway o anumang pwedeng magbabadyang kapahamakan sa ating pong pamilya. Kaya salamat po sa Diyos at sa ngayon po wala naman po kaming any nararamdaman na any symptoms or whatever na pwede kong i-relate na baka kami ay affected nung empleyadong yun dun sa BDO po sa amin sa Magalang. Sa Diyos po ang papuri at pasalamat sa heads of protection po niya sa bawat isa sa atin at lalo na po sa buhay po namin ni Brother Art. And tonight, the message that I will be sharing to you is regarding refined by fire, kung saan ang bawat Kristiyano ay inaalaw po minsan ng Diyos na tayo po ay pinapadaan sa apoy. Sa apoy po na kung saan yung pananampalataya natin, nasusubok siya pag pinadaan ito sa apoy ng mga kapagsubukan o sa iba't ibang trials, sa iba't ibang sitwasyon sa buhay. Kaya ang text po natin sa gabi pong ito ay sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 to 9. Ating pong basahin. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. At dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay
ang pananampalataya ninyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Hesus Kristo. Kahit hindi nyo siya nakikita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil tinanggap nyo ang bunga ng pananampalatayan nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Perhaps po, at this very moment, you feel like you're in a refiner's fire, o yung pakiramdam nyo po, nasa sitwasyon kayo kung saan dinadarang kayo sa apoy, pinapadaan kayo sa apoy ng kapagsubukan ng ating Panginoon. Pero ating pong alalahanin, yung mga hardship po, yung mga trials na ating naranasan, maging sa sitwasyon natin ngayon with this new normal, kabahagi po yan ng proseso ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin for us to be purified, no? Pinupurify po tayo ng ating Panginoon katulad ng ginto. He purifies the gold of our faith. Sinusubok po tayo. May mga 5 dahilan po para magalak habang tayo ay nakasalang sa apoy. Kahit tayo po ay nakakaranas ng mga trials o ng pagsubok sa ating pong panahon, kahit sa sitwasyon ngayon, meron pa rin po tayong mga dahilan para po tayo ay magalak. Hindi tayo dapat malugmok sa lungkot, malugmok sa depression o sa anxiety nitong pandemyang ito. Unang-una po, ano yung mga rason na ito? Una, dahil meron tayong kasiguraduhan ng ating kaligtasan. A salvation that is secure. In 1 Peter 1 verse 5, ang sabi po, at sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. 1 Peter 1:6. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lamang at hindi na dapat din nating maranasan. So, dapat po tayong matuwa dahil alam naman natin, naghihintay lang tayo sa pagdating ng ating Panginoon kung saan ihahayag niya sa atin sa huling panahon na yung nakalaang buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. Pangalawa po, bakit tayo nahayaan dumaan sa apoy? Upang mapatunayan ang ating pong pananampalataya kung ito ay dalisay at tapat. A faith that is proven. 1 Peter 1:7. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay na pananampalataya, tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at parangalan pagdating ni Hesus Kristo. Sinusubok lang. Isa ito sa bahagi o sa proseso ng ating Panginoon para makita niya kung tunay ang pananampalataya natin. Ang ginto po is being melted in order to remove. Siya po ay pinapadaan sa apoy, dinadarang sa apoy, pinapatunaw po ito in order to remove yung mga impurities po nito. No? Yung mga kung meron dito hindi tunay na ginto o may tanso dito, parte dito na tanso at may mga magagaspang at hindi makikinang na parte, ginagawa po ito ng isang nagpoproseso ng ginto for them to expose yung tunay na yung precious metal
Ano yung precious na metal na ito? Ito yung ginto na kung saan ang desired output po nito ay mapalabas yung 24 karat gold. Ang 24 karat gold po is almost 100%, 99.99% na ginto. So ito pong mga trials, yung mga kapagsubukan, sa ating pong mga buhay, it serves as a refiner, no? Pagpipino sa ating pong mga buhay Kristiyano at test of our faithfulness sa ating pong Panginoon. Itong mga verses po nating nabasa, this analogy is common also in the Old Testament. Makikita rin po natin ito sa Old Testament. No, sabi po sa Psalm 66 verse 10, "For you, O God," sabi po ng psalmist, "tested us, you refined us like fire." O Diyos, ikaw ang nagpapadaan sa amin sa test at kami ay pinipino mo katulad ng silver o katulad ng magandang metal. No? Sa Zechariah 13 verse 9, "I, God," sabi po ng Diyos, "will refine them like silver and test them like gold." Ako na inyong Diyos, itetest ko, padadaanin ko kayo sa testing. Padadaanan ko kayo sa apoy, sa refiner, para mapatunayan kung tunay kayong ginto, kung tunay ang inyong mga pananampalataya at ang pag-ibig nyo sa akin. Para pong ganun ang sinasabi ng ating Panginoon. So number 3, bakit kailangan po nating maranasan itong mga kapagsubukan? No, at kailangan tayong madarang sa apoy. Number 3 is a commendation or award that is inevitable or certain. Yung kasiguraduhan na meron po tayong inaasahan na award or reward sa kalangitan at ito po ay sugradong darating. Sabi po sa verse 9, "Dahil tinanggap nyo ang bunga ng pananampalatayan nyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan." Yung kaligtasan po natin, yun ang ultimate reward o award na atin pong inaasahan at sigurado po ito. Siguradong itong makakamtan natin kapag tayo po ay pumasa. No? Tayo po ay pumasa dun sa testing, sa pagre-refine sa atin ng ating Panginoon. Number 4 po, is a love that is unseen. Verse 8, "Kahit hindi nyo siya nakikita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig." Amen? Kahit po sa kasalukuyan, alam ko po ang bawat isa sa atin ay napapatunayan ang pag-ibig natin sa Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita o nararanasan, siguro o nararamdaman minsan, pero tayo po'y nananampalataya at naniniwala na meron tayong Diyos at meron tayong minamahal na Diyos na nagmamahal at higit na nagmamahal din po sa bawat isa sa atin. At umaapaw ang ating mga bibig, no? Yung kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig ng iba. Kasi ano po yung meron tayo na dahil yung pagmamahal na yun, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, pero tayo po'y nananampalataya at nagmamahal sa Kanya. And number 5, a deliverance that is in progress. Yung sanctification. Nililinis tayo, sinasanctify tayo, pinubukod po tayo ng ating Panginoon. Sa ating pong nararanasan, patuloy ang paglilinis niya sa bawat isa sa atin. Ang pagtatapyas ng mga bagay, mga impurities sa ating pong mga buhay, mga magagaspang na ugali. I'm sure ito pong pandemya nito, talagang nagkakaroon po tayo palagi ng soul searching, no? Lalo tayong napapalapit sa Diyos.
At pag meron tayong nakikitang magagaspang na ugali o mga bagay na hindi kaaya-aya na ating nagagawa sa ating Panginoon, talagang instantly lagi tayo pong lumalapit at humihingi ng kapatawaran, humihingi tayo ng paglilinis, humihingi po tayo ng pagpapadalisay ng ating mga puso sa ating Panginoon. Sabi po sa John 17 verse 17, "Sanctify them in the truth, thy word is truth." Ito po yung panalangin ng ating Panginoong Hesus sa ating Ama. Sabi niya, "Sanctify them in the truth, thy word is truth." Sa Tagalog, ibukod mo sila upang maging iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, sa oras pong ito, are you experiencing a refiner's fire situation in your life? Nakakaranas po ba kayo nang kayo ay kasalukuyang pinapadaan sa apoy ng ating Panginoon? Nasusubok po ba ang pananampalataya natin? Alam niyo po, those heartbreaking times of life that steal our joy. Yung pandemyang ito na nagnanakaw ng ating kaligayahan, yung pagkawala ng trabaho, yung kahirapan po ng buhay sa ngayon, yung ikaw ay nakakulong sa iyong tahanan at hindi mo na pwedeng ibalik yung dating normal na ginagawa mo sa buhay. Pero ang sabi po ni Pedro sa ating pong text sa gabi pong ito, Peter is asserting that even in these trials, you must understand that they have a purpose, and that is to prove your faith. Dapat po nating maintindihan, inaalaw po ng Diyos itong mga pangyayaring ito para may dahilan ang Diyos. Ang isa sa dahilan po niya para lalong mapatunayan yung pananampalataya natin sa Kanya. Nais makita ng Diyos hanggang saan ang kakayanin natin, hanggang gaano natin siya kamahal, at gaano kalawak ang pananampalataya po natin sa Kanya. At alalahanin po natin, ang mga bagay na ito, hindi naman po yan pangmatagalan. Lilipas at lilipas din yan. Tutuldukan din yan po ng ating Panginoon. Sabi po sa awit 30 verse 5, Psalms 30 verse 5, "Weeping may last for the night, but a shout of joy comes in the morning." Ang panaghoy, pwede siyang tumagal ng isang gabi. Pero yung sigaw ng kagalakan, ng pagpupuri, ay darating at darating siya sa umaga. And in 2 Corinthians 4 verse 16, dito po ako magwawakas. As he speaks to the suffering saints about persecution, and there he reminds them, "Do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet your inner man is being renewed day by day. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison." Ang lahat po nito ay panandalian lamang. Kahit ang ating katawang lupa maapektuhan man niya ng pandemyang ito, it may decay, lilipas at lilipas, at tayo po ay tatanda or maapektuhan man ang ating pong mga katawang lupa. Pero ang sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians 4:16, ito ay panandalian lamang. Ang mga affliction, yung mga paghihirap na ito, panandalian lamang. At ang mga ito ay nagbubunga sa buhay po natin ng eternal weight of glory far beyond. Kasi yung malayo po itong sa magiging mararanasan po natin sa kalangitan.
walang sinabi itong mga bagay na ito na ating pong nararanasan dito sa lupa. At tayo po'y dumating na yung araw na nandun na po tayo, kukunin na tayo ng Lord. Napakalayo. Kung ano man ang ina-enjoy natin ngayon, napakalayo ng na-enjoy natin as compared dun sa eternal glory. Kasi doon, eternal nga po walang hanggang kaligayahan, walang hanggang pagpupuri, pagsasamba ang gagawin po natin sa Panginoon. Wala nang pain, wala nang kahirapan, wala nang sufferings, wala nang po affliction, wala nang trials tayo mararanasan sa buhay. Amen. Praise God. Shall we all bow down and close our eyes? Shall we pray? Father God, tonight, help us see how the trials of our lives bring out the gold in us. That even though we pass by the refiner's fire, in all this, we will greatly rejoice because these are now just for a little while, O God, and momentarily. Maging ang pandemic na ito, Panginoon, ay titigil din. Hindi ito magtatagal. This have come so that the proven genuineness of our faith may be of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus is revealed. This is our prayer.